Giving. So kung isasama ko po kasi lahat matagalan tayo, umabot tayo ng alas 10. Pero so anim lang po yung sinama ko. So first po is hindi naman po siya sunod-sunod isa-isa. So bawat verse is we can say like this one. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So makita natin dito sa unang word is yung trust. Dapat mahalaga na may tiwala tayo sa Panginoon. Isa kasi nakakalimutan natin na magtiwala sa Kanya. Parang masyado tayo nag-worry pagka may problema tayo, may mga dumaan na problema sa atin. Nag-worry tayo masyado na baka hindi maging okay yung outcome. Pero nakakalimutan natin na magtiwala sa Kanya na may control siya sa lahat. Kaya kasi ang ginagawa natin dito is, kagaya nito, with all your heart, ibig sabihin buong puso po tayo magtiwala, hindi half-hearted. Kasi pag half-hearted, ibig sabihin, parang baliwala. Parang sinasabi mo lang na titiwala ka pero may pagdududa ka pa rin. So mahalaga po na wholeheartedly we trust our Lord. And sabi dito, lean not on your own understanding. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag ka masyadong umasa sa sarili mo lang nakaalaman. So kaya hinighlight ko rin po dito yung wisdom. Di ko lang alam kung masyadong maliit dito, pero sana mabasa nyo. So makita po natin dito sa isang verse pa lang na to is yung trust and wisdom is mapapractice na natin. So, ibig sabihin nito, lean not on your own understanding. Ibig sabihin, humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. So, kapag sa atin kasi para kung ano lang yung alam natin, ayun yung gagawin natin. Nakakalimutan natin na hindi lahat ng bagay is kaya alam natin, kaya may mga solusyon kasi na hindi natin kaya. Minsan, sabi nga, di ba, pagka ang problema is walang solusyon, huwag mo na problemahin. Pero, putol po kasi yun. Ang kasunod nun is, ipag-pray mo na lang. So, mag-pray for wisdom, pray for guidance, for blessing ng Panginoon. So, sabi dito, in all your ways, submit. So, kung hindi mo na talaga kayang pagdaanan or suko ka na doon sa problema mo, isubmit mo na lang sa Panginoon. Siya nang bahala sa lahat. Basta alam mo, ginawa mo yung best mo, and sabi nga, God will do the rest, diba? So, next mo is, dito sa James verse 1, chapter 1, verse 5 to 6. So, nandito pa rin po yung trust and wisdom. So, sabi dito, if you need wisdom, ask our God, generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. So, kanina po, di ba sabi, trust in the Lord with all your heart. So, sabi dito, be sure that your faith is in God alone. Ibig sabihin, buong-buo dapat nasa Panginoon yung tiwala natin, yung faith natin. Do not waver for a person with divided loyalty. Ibig sabihin, hati yung loyalty niya or yung parang paniniwala niya, sabihin natin, parang half-hearted siya. Unsettled as weight of the sea that is blown and tossed by the wind. So, makita po natin dito yung sinasabi ko na ask for wisdom sa Panginoon. So, yung way po na dito na naghingi tayo ng wisdom, lalo na pagka, halimbawa, nagpa-planning tayo. Siyempre, magpipray muna tayo na, Lord, give us wisdom na makapagplano kami ng maayos na, for example, sa dadating na youth camp. So, ganun. So, ibig sabihin, dun pa lang, yung planning na ginagawa natin or yung meeting na ginagawa natin, sinasubmit na natin sa Panginoon na siya yung mag-lead sa atin, magbigay sa atin ng wisdom na minsan, hindi natin maiisip na
makakapag-come up tayo sa mga idea na hindi naman natin na unang naisip eh. Pero dahil yun sa wisdom ng Panginoon. At yung pati yung sa, kahit pag magbabasa ka lang ng ng Bible, minsan di mo maintindihan, parang kasi yung utak mo parang gulong-gulo. So kailangan mo lang siya i-clear. Then minsan, bago ka magbasa ng Bible, mahalaga na mag-pray ka muna, ask for wisdom, ask for peace of mind. Yun. So, para kung ano man yung mabasa mo, sigurado na maiintindihan mo. That way, kung maiintindihan mo siya, ibig sabihin, kaya-kaya mo siyang i-apply sa buhay mo or sa kalagayan mo ngayon. Next naman po is, dito naman po makita nyo tatlong practice yung pwede nating magawa sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, ganoon na naman, submit to the Lord. So, sabi dito, humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. So, makita nyo pa lang yung trust na ibibigay mo sa Panginoon, cast all your anxiety. Ibig sabihin, pagkatiwala mo sa Panginoon, lahat ng mga ano ba anxiety? Mga na gumugulo sa iyo, gano'n. So, lahat ng mga pinoproblema mo, ng mga bumabagabag sa iyo. So, itaas mo sa Panginoon, pagkatiwala mo sa Kanya na siya nang bahala kung ano man ang plano niya sa iyo. So, and next po is yung humility. Makita mo, humble yourselves. So, mahalaga po na magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon dahil alam naman po natin na lahat na nagpapakumbaba sa Panginoon, itataas niya. Sabi dito na, that He may lift you up in due time. So, huwag ka magmataas kung alam mo na may kinakaharap ka na alam mo na minsan akala mo kaya mong harapin yung problema na yun kasi sabi mo, magaling ka, napagdaanan ko na yan, kaya ko yan, pero minsan dadating sa point na hindi mo na talaga kaya. Huwag kang magmataas sa Diyos at sa sarili mo. Kailangan mo rin i-humble or ibaba yung sarili mo. So doon mo makikita yung humility mo. Doon makikita ng Panginoon yung humility mo. And that way makita mo na you're submitting yourself, your problems to Him. And sabi dito sa pang-apat, surrender. So sa under God's mighty hand. So ibig sabihin, sinusurrender mo lahat. As in, sabi nga, di ba, with all your heart. Kasi dapat pag nag-surrender ka, hindi ka lahati, hindi ka magtitira. I-surrender mo lahat ng problema mo sa Kanya. That way, mapifeel mo, gagaan talaga yung pakiramdam mo, gagaan yung problema mo. And knowing na may trust ka sa Panginoon, sinurrender mo na sa Kanya, alam mo na may gagawin siya sa buhay mo, may babaguhin pa siya sa iyo, or may gagawa siya ng paraan para mapabuti ka. Di ba? So, next naman po is yung sa Colossians chapter 3 verse 18 to 21. So makita natin dito yung humility, yung relationship, and yung obedience. So sabi dito, wives, submit yourself to your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything. In everything. Ibig sabihin, lahat ng gusto ng magulang mo. For this pleases the Lord. So, yung pag-obey pala is pleasing sa Panginoon. Di ba? Hindi lang dahil sinabi niya or hindi lang dahil sinabi ng magulang mo. And fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. So, ito yung shinare ni Pastor nung Thursday na do not embitter. Sa Tagalog, parang yung translation nito is wag mong kagalitan ng sobra. So, sabi sa Tagalog, okay lang naman, kagalitan mo. Kasi normal naman na pagalitan mo yung bata, lalo na hindi niya naman alam lahat ng tama na minsan may magagawa siyang mali. So,
So pagalitan mo siya, pero huwag sobra. Kasi sabi ni Pastor na pagka napasobra ka, dadating yung point na pwedeng magrebelde yan, parang pasakal, or worst case scenario, siguro maglayas, kung siguro, lalo na yung mga kabataan ngayon, medyo marahas or makusog. So, wag naman sana umabot sa ganun, di ba? So makita mo, dito sa verse na to is yung humility. Makita mo sa asawa at even sa husband and sa children. Makita mo na kailangan nilang magpakumbaba. Kailangan nilang sumunod sa asawa nila or sa magulang nila. And yung relationship, so mahalaga po yung relationship sa submission. Bakit siya mahalaga? For example, ako, bumisita lang ako dito, tapos sasabihin ni Pastor, bago lang ako, bumisita dito, sabihin ni Pastor na, isubmit mo yung sarili mo sa church na to. So, nung una, so hindi ko pa siya kilala, ba't ko isasabit yung sarili ko? Kasi wala pa kaming relationship. So, hindi pa na-establish yung relationship namin. O ganun, kahit ganun sa magulang, kayo ba, susunod kayo sa kahit anong ipagawa ng ibang tao, kung hindi nyo naman kaano-ano, hindi nyo kakilala. Di ba hindi? Ang sumusunod tayo madalas, syempre, yun sa magulang natin, dahil andun yung relationship, andun yung pinakamahalagang bumubuo sa isang pamilya, yung relationship. Ganon din sa Panginoon natin. Kung wala tayong relationship sa Panginoon natin, may hirapan tayo mag-submit sa Kanya. So, kailangan siguraduhin natin na tama yung relationship natin sa Kanya. Kasi kung malayo tayo sa Kanya, hindi niya makikita yung submission mo. And saka isa pa is hindi mo mapipili, or hindi, kung mag-obey ka man is parang pilitan ka lang. Parang sabi nga, parang you can obey without having faith, but you cannot have faith without obedience. So yun po, parang malinaw naman po na pwede ka naman talaga sumunod kahit wala ka naman pala ng palataya. Kasi sinabi lang, kasi alam mo kung paano gawin, pero hindi ka pwedeng manampalataya, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na I have faith in you, pero hindi ka sumusunod sa sinasabi niya. Di ba? Sabi dun dito sa Luke chapter 3 verse 46 and 49. Pero yung 49 lang yung sinama ko dito. Yung wise and foolish builders, sabi dun na yung nagtayo ng isang bahay na may pundasyon, dito yung isang bahay na walang pundasyon, sabi sa verse 49. But the one who hears my words and does not put into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. So ibig sabihin, kahit naririnig mo yung mga words na binibigay sa iyo ng Panginoon, pero hindi ka naman gumagawa, hindi mo ginagawa yung kalooban niya, yung mga sinasabi niya, is baliwala. Para ka lang na nag-build ng bahay na walang pundasyon, isang bagyo lang, talagang guguho siya. So, kaya mahalaga yung obedience sa ating faith, na hindi lahat hindi sapat na narinig mo lang, na kailangan din is isabuhay mo siya, kailangan isapuso mo siya, i-apply mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa church. Dito naman po dito, sabi sa last verse na yata to. Sa Luke chapter 11 verse 28, blessed rather are those who hear the words of God and obey it. So hindi sapat na nakikinig lang tayo kay pastor. Kailangan din
sinusunod natin kung ano yung natututunan natin sa church, sa leader natin, sa Bible, pag nagbabasa tayo. So, make sure na alam natin yung ginagawa natin sa araw-araw is yung based sa Bible, sa natutunan natin sa Bible. So, makikita nyo, wisdom. Ibig sabihin, bless yung mga nakarinig. Ibig sabihin, may narinig nila, may natanggap silang wisdom sa Panginoon. So, kung hindi mo naintindihan yan, ibig sabihin, hindi mo na-receive yung wisdom or hindi ka nanghingi ng wisdom sa Panginoon. So, and obedience. So, mahalaga po yung dalawa, wisdom and obedience. Dahil hindi ka po matututong sumunod kung wala kang obedience. Kaya every time po na mabibigyan ako ng pagkakataon na magtumayo para sa Panginoon is hindi po ako nagdadalawang isip na oo. Halimbawa, sa dati namin church sa Project A, minsan na-assign ako doon na host sa mga events, halimbawa Thanksgiving namin. So, ayun, parang twice din ako nakapag-host noon. Then, kahit wala po akong experience, sabi ko na lang oo na. Sabi ko, natutunan ko yun sa leader ko na you must submit to the Lord, to the work of God. Then, another one is yung na-assign po ako noon as parang young pro, parang chairman or president ba yung term na ito, parang gano'n. So parang ako po yung tinalaga nilang president ng Young Pro noon, nung time na hindi pa kami mag-asawa ni Rose. Binata pa po ako noon. So, yun, na-appoint po ako, so I take the challenge na pamunuan yung Young Pro, then hanggang sa umalis kami doon. So yun po. So hanggang sa ngayon, every time na bibigyan ako ng chance na may pastor na magsalita dito is ginagrab ko po siya dahil hindi po lahat is may chance na makapag-serve sa Panginoon, may chance na makapag-share kasi alam niyo yung minsan dati naramdaman ko na lagi lang ako nakaupo sa church, wala akong ginagawa, parang hindi enough. Parang naghahanap ka ng growth, naghahanap ka ng something na parang makakapag-improve sa faith mo. Yung tipong kailangan mo makapag-serve sa Panginoon. Parang kulang lang na umuupo ka doon, nag-attend ka sa mga gawain. So, yun po, nagkataon po na hindi tayo binibigyan ng talent sa instrument, sa singing. So, kaya parang minsan naiingit ako sa mga tumutugtog na parang may talent sila para makapagbalik sa Panginoon ng talent nila. May way sila yon. So, hindi lang pala yun yung way na makapagbalik tayo sa Panginoon. And one of the way na makapag-serve tayo is to obey and to submit to the Lord. And lastly po, dito sa Hebrews chapter 13 verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. So, makita nyo dito, unang-una, obey your spiritual leaders. So, malinaw na sinabi sa Hebrews na kung sino yung tinalaga ng Panginoon na spiritual leader mo, mahalaga na sumunod ka sa Kanya. Dahil unang-una, hindi yan itatalaga ng Panginoon sa'yo para mapasama ka. Tinalagay yan sa'yo, binigay yan sa'yo ng Panginoon, nilagay ka niya dyan. Dahil, alam niya, na dyan ka mapapabuti, dyan ka lalago. And sabi dito, and do what they say. So, and po makikita natin is yung obedience natin. So,
do what they say. Kung ano sabihin sa atin, kailangan natin practice yung obedience natin. Hindi ka naman sasabihin niya na ano eh, hindi ka naman uutusan niya ng kung ano-ano na hindi ka na parang aalilain ka na. Hindi naman, so, inuutos sa'yo, halimbawa, mag-share ka sa ganito, ikaw tumayo sa ganyan, tumugtog ka, ganyan. So, ayan, yung mga paraan, paano natin mapapakita yung obedience natin. And next is, sabi dito, they are accountable. So, bakit tama yung sinabi, naalala ko yung sinabi ni Pastor na siya yung mananagot pagka tayo is naligaw or napasama yung ano natin, yung buhay natin. Kasi parang pinagkatiwala tayo sa kanya ng Panginoon. Parang God entrusted us to our leader, to our pastor. So, diyan mo makita yung trust. Parang ang trust na yan is yung pagtiwala ng Panginoon sa pastor natin or sa mga leader natin. So, kaya sabi dito, makita nyo rin dito yung relationship natin. Hindi lang dahil sila yung leader natin. Dahil sila yung spiritual family natin. Sila yung spiritual father natin. So parang, syempre iba yung physical father natin, physical family natin. Pero pagdating sa spiritual, sila yung tumatayong spiritual father natin, spiritual parents natin. So, ganun din yung sinabi sa akin ng leader ko dun sa Project 8 na kasi tawag namin dun sa leader namin is mga tatay, nanay. Pero, tutusin yung iba dun bata pa. Pero, ayun, tawag namin tatay, nanay dahil sila yung spiritual father namin. Tapos yung mga member namin is yung spiritual family namin. So dito ang gusto ko sa ICLC is para tayong pamilya, parang meron kaming spiritual family dito. So hindi lang sa bahay na may pamilya kami dito. Lalo na ako, ang pamilya ko physically nasa Manila. So pagdating dito, ang pamilya ko lang is sila Rose. Pero pagdating sa church, parang isang buong pamilya po tayo. So, mahalaga po yung relationship natin is napapanatili nating maayos at mapayapa at peace. So, yung wala po tayong kahit anong samaan na loob, wala po tayong kahit na anong galit, inggit, or kahit na anong negative feelings about sa ating spiritual family. Dahil pamilya natin yan eh. Ikaw ba, gusto mo ba may kagalit ka na yung kapatid mo kagalit mo? Di ba hindi maganda sa pakiramdam? Yung ama mo galit sa'yo or ikaw galit ka sa ama mo? Parang sobrang bigat po nun sa pakiramdam. Kaya make sure po na yung relationship natin sa spiritual family natin at sa Panginoon is tama and close po. Wag po nating hayaan na mapalayo tayo yung relationship natin and always show your obedience and trust. So, yun lang po. Yun lang po yung ma-share ko sa inyo ngayon and God to be the glory.